Isang malakas na pasabog ang nangyari sa administrasyon ni Kuting matapos ibunyag ng isang dating malapit na kaalyado na nagbayad umano kay Pangulong Kuting Jr. upang protektahan ang mga sangkot sa katiwalian na droga. Ayon sa mga nag-leak ng impormasyon, pinapalabas na may mga tiwaling opisyal na naglalayon ng pera sa mga kamay ng presidente kapalit ng pagkonsinti sa kanilang iligal na gawain. Ayon sa mga ulat, ang taong nag-leak ng impormasyon ay dating mataas na opisyal ng administrasyon na ngayon ay lumutang upang ilantad ang diumano'y malalim na ugnayan ng ilang miyembro ng gobyerno sa sindikato ng droga. Sinabi nito na may mga malalaking personalidad sa gobyerno ang direktang nakikinabang mula sa operasyon ng droga at ang mga ito ay protektado mula sa batas dahil sa impluwensya ng pinansyal. Hindi pa nagbibigay ng opisyal na pahayag ang palasyo ukol sa aligasyong ito, ngunit inaasahan ng marami ang masusing imbestigasyon sa issue. Patuloy naman ang panawagan ng publiko na magkaroon ng transparency sa gobyerno, lalo na patuloy ang kampanya laban sa iligal na droga sa bansa. Sa harap ng mga kontrobersiyang ito, maraming nagtatanong kung paano harapin ni Pangulong Kuting Jr. ang malaking isyong ito na maaaring makaapekto sa kanyang administrasyon. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sugip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Kilograms or 1 toneladang illegal na asin. Okay? Illegal na asin. Okay, wait a minute. Okay. Wait. Not yet. Okay. Tignan ko lang yung... wait a minute. Okay, tignan natin itong illegal na asin. Okay, mga kababayan. Okay, nasaan yan? Tignan natin yung illegal na asin dito. Nasaan na yung illegal na asin? Okay, mga palangga. Ito na siya. Okay, nawala yung record natin ng mga pangalan ng sangkatauhan. Okay, tignan ko lang nandito. Alright. Mukhang pinipeste tayo ni Lisa Tanas. Okay. Okay, pinipeste tayo ng mga walang hiya. Alright, kaya naman, ay nako mga kababayan, talagang nakakalungkot itong pangyayari. Right? Pangyayari sa ating bayan. So ngayon, kahapon, ay ibinalita ko nga sa inyo yung 1,000 kilograms o 1 tonelada, okay? 1 tonelada na illegal na asin. So ito yung mga pangalan, di ba? Na sinabi ko sa inyo na nag-email itong concerned citizen. Actually, nasa loob din siya ng PDEA. At maliban pa sa nagbigay nito sa atin na PDEA, ng Bureau of Customs. So, yan, putang. Yan kasi puro mga kawatan lahat, di ba? Well, PDEA is connected dito sa illegal na pulburon. So, naglabas tayo ng mga litrato actually doon sa Boljaka natin. Inilabas natin yung mga pangalan ng mga sangkot dito. Itong si Julian Cuevas at itong si Crisanto Brescia. So, napag-alaman natin, itong si Crisanto Brescia ay hindi daw siya pumasok ngayong araw dyan. O, mukhang may kahiyan pa ba ito? So, ngayon, at itong dun sa kapapasok lang, ito pong letter na ito, balikan natin, ito po ay pinadala ng certain concern sa Senate, sa Office of the President, sa Ombudsman, at sa lahat ng ahensya na sa PDEA na, na pwedeng makatulong sana para ma-solve yung smuggling sa ating bayan. Pero hindi po talaga masosolve yan mga kababayan kasi ang Panginoon nila ay si Lisa Tanas at si Marcos Jr. So kagabi ni-report ko sa inyo na yung way nila, yung mga style nila na kunyari, abandoned shipment. Tapos yung pala style nila na talagang kanila yung mga mga shipment na yon. Tapos ang gagawin nila mga kababayan, sasadyain talaga nila na kunyari abandoned. Tapos ilalagay nga doon sa sa yard kung saan.
nandun yung mga abandoned container. Kasi sabi ko nga sa inyo, may mga certain days, mga palangga, certain days na kapag, wala nang magkolekta dyan, forfeited na yan or something na pwedeng makumpiska. Pero ang sistema na ginagawa nga nitong magkakasabwat, ayon sa ating report na nakuha, ay sinasadya nila na walang magkiklaim ng mga shipment na kung saan may laman na illegal na asin. Okay? So kagabi pinaliwanag natin yan sa inyo na sinasadya nila na i-abandon na yan para what? Okay? Pag na-declare na yan na abandon, mga palangga, ay ifo-forward na nga dito sa, ita-transfer na nga yung mga container na yon doon sa yard na yon at sa gabi, ayan, pag sumapit na yung gabi ay nanakawin na nila. Di ba ang pinag-uusapan natin, sino yung sila? Yung magkakasabwat sa Bureau of Customs. Based sa ating report, magkakasabwat halos silang lahat. So yung nagriulat lang sa atin, syempre ito yung mga concerned na sukang-suka na sa kanilang ginagawa. So magkakasabwat based on our report, di ba? Ayon sa nag-ulat sa atin at pinadala ito na sinasabi, Ms. Maharlika, kailangan malaman ng taong bayan na sobra pong nakakaawa talaga dahil yun na nga, according to our source, mga kababayan, kumukolekta or kumukolekta o nag-iintrega etong mga kasabwat ni Lisa Tanas at ni Marcos Bangag. Ayon sa ating informante, according to our source, according to our puting ahas, na nag-iintrega ng 3 billion a month. 3 billion pesos a month, mga pangalangga, according to our puting ahas. Kaya nga, ang panawagan natin dito sa Senate at sa mga kongresista, which is wala naman tayo talagang maasahan. Kaya itong mga concerned citizen na ito, sinasabi nila, pino-forward nila sa akin yung information para sabihin sa taong bayan, kayo na po ang bahala kung kayo ay patuloy na susuporta sa bangag na gobyernong ito. Nire-report itong mga karumal-dumal o yung mga pagnanakaw na talamak dyan sa Bureau of Customs, mga kababayan. Pero walang sumasagot ni isa. Di ba? August 5 pa tong letter. Hanggang ngayon wala pang sumasagot na ni isang senador. Hindi pa sinasagot ng Office of the President, Office of the Bangag. Sabi nga, paano naman niya sasagutin ito, mga kababayan? Dahil sila nga ang Panginoon ng smuggling according to our source. 3 billion pesos. And breaking news, ito daw yung yung impact daw ng report natin kagabi, natatawa lang daw yung mga sangkot dito. Etong mga sangkot sila Rubio, okay? Sila Bakiran. So itong mga taong ito at yung ito, okay? Itong si Cuevas, ito nga si Brescio absent, at itong Alan Rosales na nandito yung pangalan niya actually, at yung Aaron Nucom na nag-aaway-away sila sa loob. Pero at the end of the day, kaya sila nagkakagirian dahil paramihan sila ng smuggling, ng koleksyon ayon dito sa ating source na binigay sa atin yung information nito. Kaya ngayon, mga kababayan, sabi ko nga dito sa mga polis at saka sa mga AFP, for sure iba sa inyo, makaramihan sa inyo hindi nyo po ito alam. Pero ito, may mga taong nagtataya ng buhay para ibigay sa inyo yung informasyon na ito. Okay? Na yung mga tiwali, mga kababayan, sa customs ay kasabwat nila Lisa Tanas. According to the informant, according to our reports, sinasuggest nila sa taong bayan na you have to act now kasi eto daw po yung nangyayari sa loob ng Bureau of Customs. Diba, naalala nyo dati yung una kong press release sa inyo, not press release, ang balita ko sa inyo last year pa, na ayon din sa ating report, ang tawag kay Martin Araneta ay prinsipe. Dahil sila ang gusto nilang ipatawag actually, royal family. Dito sa report na ito, mga kababayan, ay nag-iintrega ng 3 bilyon kada buwan ang mga tiwali sa Bureau of
customs sa mga kababayan. So yung 1 ton o isang tonelada, 1,000 kilograms mga kababayan, 'di ba? After daw, 'di ba, abandoned 'yon, kunwari. So nailipat na dun sa yard. So na-release na daw po. Sabi ng mga hunghang, sabi na ganoon, pinagtatawanan na lang daw yung inulat natin sa inyo, pinagtatawanan na lang daw si Maharlika kasi nailabas na daw po nila 'yon. So clear na raw. So kung sakali man na imbestigahan o puntahan, wala na daw pong mahahanap doon. Kasi nakuha na nila ayon sa ating impormante. Ngayon, mga kababayan, so mayroong panibagong impormante na dumating sa atin na yung certain Julian Cuevas, okay? Yung Julian Cuevas, mga kapalangga, actually hinanap ko siya kung siya ba ay inappoint ni Bangag Jr. Sinearch ko sa Bureau of Customs kung siya ba ay posisyon. Kasi di ba kapag inappoint ka, makikita mo sa website ng Bureau of Customs. Pero dati pala siyang intelligence dyan sa loob. Itinalaga din daw siya na intelligence dyan sa Office of the President. Kaso lang, ayon sa ating informante, ayon sa ating source, sabi ng kanyang tatay na si Manny Cuevas, alright? Sabi ng kanyang tatay na si Manny, ito pala ang chika, ang kwento daw ito, sabi ng ating mga informante, ito si Manny Cuevas, siya ay isa sa pinangalanan noong panahon, noong 2017, ni Pangulong Duterte na naglalabi o nagbibenta, naglalabi, tumatanggap daw ng mga bribe at humihingi ng nagtulong o nakipag-bribe, nakipagsabwatan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno during the time nung panahon ni Pangulong Duterte. Ni-research ko, andyan actually sa DZMM. Okay? November 28 of 2017, may ulat ang DZMM na sinabi talaga ni Pangulong Duterte na itong Manny Cuevas na ito ay naglalabi ng mga pwesto and kung ano-ano pang ibang mga illegal na aktibidades. So ngayon, mga palangga, ito daw yung Julian or Speedy Cuevas kasi nag-shooting. Ito ay anak ni Manny Cuevas at sabi daw nung Manny Cuevas, kasi walang pera masyado dun sa intelligence, nakipag-usap kay Bangag na kung pwede yung anak ko ay ilagay na lang sa Bureau of Customs. So yun, mga kababayan. So imagine mo, coming from Pangulong Duterte, naglalabi o nagmi-middleman sa mga government contracts during 2017. And now, sabi nga, based sa ating informante, itong anak niya ay nasa Bureau of Customs. Pero wala siya sa organizational chart. At ito daw ang Cuevas na ito, mga kababayan, ay uma-acting na executive assistant ni Bienvenido Rubio na kung saan siya daw po ang nagpa-facilitate ng lahat ng mga transaksyon para pumasok ang lahat ng mga smuggling o illegal, lahat ng klaseng illegal na dumaan sa port. Ngayon, eto mga kababayan, eto yung sulat. Okay? Eto yung sulat na nakarating na ito sa Office of the President, sa Senate, sa Ombudsman, sa PIDEA at sa iba pang mga ahensya. Tinagnan natin yung mga chairman ng Committee on Drugs dito, yung mga senador na nabanggit na natin kahapon. So anyway, so ngayon, ganito kalala. Okay? Ganito kalala ang nangyayari sa ating bayan dahil yung ginagawa nitong certain Cuevas, based on our informant, mga kababayan, ay talagang talamak daw ang pagpapasok ng mga illegal na mga, hindi lang pulburon, hindi lang illegal na asin, kundi iba't ibang klaseng mga produkto. At ayon sa ating informante, mga palangga, ay talagang ito siya ay umaakto na executive assistant ni Bureau of Customs Commissioner Rubio na kung saan meron pa daw itong 15 bodyguards. 15.
Bakit siya may 15 bodyguards? 'Di ba? Bakit siya may 15 bodyguards? Well, eto nga kaya nga dapat ito ay silipin ng, kung sabi ko ako matino lang mga kababayan, ang ating gobyerno, dapat ito'y tinatrabaho na ng NBI, tinatrabaho na ng PDEA, at tinatrabaho na rin ng ating mga kongresista at ating mga senador para mapaigting ang mga batas para ito ay mabitay ang mga buwakan ng GNMS. Pero anong i-expect natin? Wala. Dahil sila ay magkakasabwat. Ang gobyerno mismo, ayon sa informante, ay na umaalay ng 3 billion peso kada buwan kay Marcos Bangag, sa pamilya niya at kay Lisa Tanas. So imagine nyo mga papalangga, pumapasok at may opisina sa Bureau of Customs itong Cuevas na ito at nag-engage sa mga transaction mga kapapalangga. At makikita din siya, actually chinek ko doon sa mga Allcoms Cup nila, di ba? Yung mga Commissioner Cup. Then, every day, mayroon pa mga basketball, kunyari basketball pa sila, yung Office of the Commissioner's Cup Basketball, o di ba? Mga commissioner ba ito o mga kawatan? So naglalaro-laro sila, di ba? Siguro habang nagbabasketball sila, pinag-uusapan nila kung magkano ang kanilang kukubrahin or what, di ba? So ngayon, mga palangga, napag-alaman natin, okay, itong mga taong ito, katulad na lamang itong pinangalanan at pinatawag sa House of Representatives, di ba? Remember, noong January, kasama ni Michael Ma, kasama itong si Vinir Bakira na ito. Ngayon, itong Vinir Bakira na ito palangga, malupit daw talagang sabuatan ayon sa ating informante. Kasi yung Department of AOCG, okay, nilagay ni Bakiran yung kanyang girlfriend. Actually, dalawa pa daw ang girlfriend niya. Okay? Ang girlfriend niya sa Deputy of RCMG na si Certain Clarice Dizon. Okay? Ayon sa ating impormasyon, nilagay niya yung kanyang girlfriend sa Deputy of RCMG, alright? Yung mga taga Bureau of Customs, alam nyo to, para makontrol nila lahat ang mga transaksyon. Abogado ito. Okay? So, abogado ito mga palangga. Then, mga kababayan, grabe daw talaga dahil, balik tayo dito sa Cuevas. Yung Cuevas daw, ito daw si Julian Cuevas, ay meron ding kapatid na nakapwesto sa Malacanang at meron ding pwesto sa Senate. Okay? Kasi daw ito ay inspired ng kanilang tatay na si Manny Cuevas na pinangalanan nga ni Pangulong Duterte na nagmi-middleman o naglalabi ng mga kontrata sa gobyerno noong panahon niya. So ang ginawa nila mga palangga, ang ginawa nitong ginagawa ni, balik tayo dito kay Julian. Okay? So siya talaga ang parang mini commissioner ng Bureau of Customs. So sa kanya lumalapit, I'm just talking kasi ito ay natanggap na ng Office of the Bangag at Senate, Ombudsman. So ma-acting siya talaga na mini commissioner of Bureau of Customs mga palangga. At sa kanya lahat lumalapit pag wala si Rubio. Sa kanya lahat. Pero may kumpas si Rubio. Kaya kung may gusto na mga transaksyon, ayon sa ating informante, ay lalapit sa mini commissioner na si Cuevas. So, sa makatuwid, ayon sa ating informante, hawak niya lahat ng klase ng transaksyon, mapapulburon, mapa-illegal na asin, kotse, bigas, sibuyas, name it, na lahat na pumapasok sa Pilipinas. So every day pumapasok siya based on our informant, then wala siyang mandato o hindi siya na-appoint, hindi na public yung appointment niya, then may opisina sa Bureau of Customs. Hanapin niyo, Julian Cuevas, aka Speed or Speedy, kasi nagsushoot na to. Actually, napag-alaman natin at sa nakarating sa atin na report, ito ay based na sa Amerika. Pinauwi lang ng tatay nila dahil nangampanya si Bangag, di ba? At kasama siya dun sa next gen. Remember? Naalala ko, nung tinur ako dyan sa, tawag dito, sa headquarters ng mga Bangag, nung ako ay, hindi pa ako nagising, na nabudol na pala ako,
Na-tour ako dyan, napuntahan ko yung opisina na yan. Hindi ko naman kilala yung mga taong to. But anyway, itong Cuevas na ito ay umuwi ng Pilipinas para magtulong-tulong. Kunwari lang, well, tumulong talaga. At ang purpose daw, ayon sa ating informante, para makapwesto sa gobyerno at para makalikom ng salapi galing sa Kabanang Bayan according to the report na na-receive natin kani-kanina lang. Kaya gano'n na lang daw ang trato sa kanya, 15 bodyguards. Kasi may basbas ng Malacanang. May basbas ni Bangag, may basbas ng dalawang bangag. Ng ahas, satanas, lahat ng mga palangga. Kaya gano'n siya ka-VIP. At ngayon pinagtatawanan tayo, ng mga ito, pinagtatawan si Maharlika kasi daw naipuslit na nila ang 1 ton na illegal na asin na pinag-usapan natin kagabi. Kasi daw kahit na mag-imbestiga pa, wala na raw makikitang ebidensya. This is based on the report na natanggap ko just today. So imagine mo, assistant executive, diba? Assistant, mini, commissioner, ganyan, diba? Bongga-bongga. Actually, tinanong ko dun sa informante ko. Sabi ko, Madam, sabi ko, pag nagbabiyahe ba ito? Sabi ko sa kanya, pag nagbabiyahe ba ito palangga? Sabi ko sa kanya. Actually, ang informante itong nagbigay sa atin, actually, ang informante na natin sa Bureau of Customs, 5 na. Okay, iba-ibang angle. Pero ang kanilang kwento, pero pare-pareho lang. Common denominator ay ito pa rin ang mga lumalabas na pangalan. So ngayon, sabi ko dito sa kanya, sabi ko palangga, ito bang si Cuevas? Pag nagta-travel ba sila abroad? May idea ka ba kung diplomatic passport ba? Excuse me, diplomatic passport ba? Ganyan-ganyan. Kasi kung hindi siya appointed, di ba? So definitely, aalis siya ng ibang bansa na as, turista or somewhere. Ang sabi sa akin, Miss Maharlika, nung pumunta sila ng Amerika last month ba, or ito lang, recently, pumunta daw sa Amerika itong si Cuevas. Well, baka hindi pa siya citizen, ano? Kasi according to our report, dito sa ating informante, ay kumukuha daw ng clearance pa. Sabi niya, kumukuha ng clearance nung umalis sila ni Rubio papuntang Amerika. So, ibig sabihin, kung kumukuha siya ng clearance, empleyado siya, di ba? Kasi everyday siya pumapasok eh. May sarili siyang opisina. So, yun yung nakikitang, yun ang report sa atin. Actually, galit na daw po yung mga mayors, yung mga nasa Mindanao, yung mga taga Zamboanga. Kasi, pati daw mga bigas doon ay pinasok na nila sa Zamboanga. Hindi pa sila nakontento sa Metro Manila, pati daw Zamboanga, gusto pa nilang hawakan ayon sa ulat na natanggap natin. Kaya nga may pagkakataon daw na winarning shot siya, okay? Yun ng Philippine Coast Guard, doon sa mga, alam mo naman, yung mga barko, yung mga shipment nila, winarning shot, nag-release daw ng isang shot para ipaalam dito sa Cuevas na wag kang magbida-bida dito sa parang teritoryo namin. Something like that. So ngayon, mga palangga, sabi ko nga, habang pinapakinggan ko at habang binabasa ko yung mga information na narating sa akin, sabi ko, Lord, kailan mo tatapusin ang mga jutang ginemes na ito? Yung mga AFP na to protect the people, to protect the Filipino people, lahat kayong men and women in uniform. Ito po yung larawan ng inyong bayan na sinasabi nyong mahal ninyo. Ito, sumulat ang concerned citizen. Actually, ini-inform ko lang to sa inyo. Ang concerned citizen, hindi sila pinapansin ng bangag na gobyerno, mga palangga kong brusko. Andito, ayan, naka-address lahat ng mga senador na under dito sa Committee on Drugs and Public Order. Nandito, walang sumasagot. Kaya kay Maharlika na lang sila nagre-report. Kasi alam nila na hindi kahit itaya, nakataya na yung alindog ko dahil alam nyo naman na may death threat ako coming from the bangags, di ba? At na-report na nga yung mga yan dito. So, ito yung larawan, mga kababayan. So, ngayon, ang sinasabi dito ng ating informante, ma'am, kasabwat yan, okay? Si Martin Araneta, mga kaibigan nila Sandro. Di ba sinabi nga dito? Nakalagay dito eh, ano sabi dito?
close friend of Ferdinand Alexander Araneta Marcos. Okay? Pictures is attached. Is attached to the email. Ngayon, nung i-vlog natin kagabi, mga kababayan, ito daw si Venier Bakiran, kampante lang daw siya kasi once na daw matanggal siya sa Bureau of Customs, ililipat naman daw siya ni Liza Tanas sa BIR. Grabe, ano? Kung saan talaga may pera. Sabi niya, ilalagay naman ako sa BIR pagpaalisin ako dito sa Bureau of Customs. So, may naka-ready na pwesto para sa kanya. So, kaya nga mga kababayan, patawa-tawa daw sila kasi malinis na raw yung yard na kung saan nilagay yung mga abandoned shipment. Malinis na, wala na raw makikita ang mga matinong otoridad kung may matino pa, just in case na iimbestigahan, mga kababayan, mga palangga ko. 'Di ba? So nakikita nyo ang mga eksena. So yung ibang mga brokers at iba daw na mga nagdinegosyo naman ng tama ay galit na galit dito sa grupo, okay, nila Bakiran, Rubio, itong mga nabanggit na dito, si Brescio, itong si Cuevas. See that, mga kababayan? Now, okay? Kagabi nabanggit ko din sa inyo. Actually, this is not my hindi galing sa akin to, galing sa informante na itong si certain Alan Rosales, okay, at si Aaron Nucom, yung Aaron Nucom pinangalanan ito ng Kongreso. Na actually hindi siya pinangalanan, sinumon sila. 'Di ba? Sinupina sila, mga kababayan. Etong si Aaron Nucom, itong si Venier Bakiran, si Michael Ma, kung natatandaan ninyo nung January of 2023, naka-ready na lahat ng mga resource person, yung iba nasa probinsya, sumakay na ng eroplano dahil, naka-message ko yan si Swan Singh, nandyan sa kanyang Facebook page dati. So napag-alaman natin, magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!